Grabe mga kababayan ang pagkamuhi ni Chis Escudero kay Martin Romualdez. Pakinggan ninyo ito mga post niya sa kanyang page sa Facebook. Ayan o. Martin Romualdez. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away. Napanood mo niya, Mr. Maravillas, noon yung interview sa nanay ni Heart Evangelista. Ito yung interview sa nanay ni Heart Evangelista, pakinggan natin. Someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and billion and hello, yung anak ko naman, siyempre naman, hello. Chis Escudero surprises Heart Evangelista with ring on 39th birthday. Published February 15, 2024 by Pep. Tuwang-tuwa siya Heart Evangelista mga kababayan. Mamahaling ring. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Grabe mga kababayan ang pagkamuhi ni Chis Escudero kay Martin Romualdez. Pakinggan ninyo ito mga post niya sa kanyang page sa Facebook. Ayan o. Martin Romualdez. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tangi hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Yan po ang post ni Chis Escudero sa page niya. Lahat Martin Romualdez ang bukang bibig. Pati yung pag-file mga kababayan ng isang abogado, si Attorney Asiron, ng ethics complaint laban sa kanya, si Martin Romualdez pa rin ang sinisisi niya. Yan ang post ni Chis Escudero sa kanyang Facebook page. Hindi ko na ito kinakagulat. Ito ang kabayaran sa pagbanggit ko sa pangalan ni Martin Romualdez at sa pagbubunyag sa katotohanan. This is just part of the harassment from his minions. This is not about ethics. This is political retribution. This complaint is still part of their script and a desperate smoke screen. I will expose it for the politically motivated sham that it is. Hashtag selective justice, hashtag labanan ng script ni Martin. Ganon katindi mga kababayan ang pagkamuhi ni Chis Escudero kay Martin Romualdez. Sa bagay, hindi tayo nagtataka kasi sabi nga natin mga kababayan, first time in history na yung Congress, nilampasan yung Senado. Pati Vice Presidente, nilampasan sa trust rating ng Congress. You see? Number 2 si Martin. Number 1, siyempre yung ating Pangulong Bongbong. Number 2 si Martin Romualdez. Number 3, si Sara Duterte. Number 4 na lang, mga kababayan, si Chis Escudero. Sa trust ratings ng mga mamamayang Pilipino, sa tiwala po, siguro bukang bibig ni Chis Escudero, si Martin Romualdez para durugin. Ituloy-tuloy mo yan, kabayan, Chis Escudero, ang pagdurog kay Martin Romualdez para lalong tumaas yung ratings. Di ba? Ito kasi po si kabayang sa bagay, lahat man siguro ng mga politiko nag-ambisyon sa mas mataas na posisyon. Pero ang masama po, pag ikaw ang nag-ambisyon sa mataas na posisyon, tatapakan mo naman yung iba. Di ba? Dapat wala kang tapakan. Pero iba, mga kababayan itong si Chis Escudero. Si Chis, sabi nga ng mga observers po, pasimplian niya yan, Mr. Maravillas, pero ambisyoso. Napanood mo niya, Mr. Maravillas, noon yung interview sa nanay ni Heart Evangelista. Ito yung interview
sa nanay ni Heart Evangelista, pakinggan natin. Someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and billion and chu. Hello, yung anak ko naman, siyempre naman, hello. Kilalang kilala. Nag-ambisyon si Cheese, hindi lang vice-presidente, kundi presidente. Binulgar ng nanay ni Heart Evangelista. Sabi ng nanay ni Heart Evangelista, yung promise daw kay Heart ni Cheese Escudero, billions in the presidency. Saan kaya kukunin yung billion, mga kababayan? Kaya itong issue sa insertions po, nang sabi yung Senado, yung insertions po, 143 billion. Baka yun na po, nung panahon ng kanya pagiging Senate President, so 19 Congress po, yung insertion ng Senado, 143 billion. Parang nagkakatotoo na tuloy yung interview. Hindi yun chismis ha. Revelasyon yan ng nanay ni Heart Evangelista. Interview to ng GMA. Matagal na. Someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and billion and chu. Hello, yung anak ko naman, siyempre naman, hello. Kilalang kilala. Kaya talaga tama yung kasabihan na kung sino yung mainakusa, malamang yun ang guilty. Sa Bicol po, ang kasabihan ganito, kung sisayan yan matinao, maginipo. Walang tigil sa pag-akusa mga kababayan si Cheese Escudero kay Martin Romualdez. Siya yung nagkanda sabit-sabit. At alam niyo ba mga kababayan, ang isa pa sa pinakang kasalanan nitong si Cheese Escudero, yung 74 billion pesos na PhilHealth cut. Yan para lang ma-remind kayo, walang batas na perpekto. Cheese Escudero defends zero subsidy for PhilHealth. December 13, 2024. Sabi dyan sa report ng Politico News noon, Senate President Francis Escudero has defended Congress move to delete the government subsidy for PhilHealth Insurance Corporation in the proposed 2025 budget. Sabi niya, lahat ay mahalaga, lahat ay importante, subalit kailangan nating magpasya at pumili kung alin. Escudero reacted to the move during the Bicameral Conference Committee not to give government subsidy to PhilHealth in the 6.3 trillion national budget because the state insurer failed to utilize its reserve funds amounting to 600 billion. In the House version, PhilHealth was allotted a 74.4 billion subsidy. This was reduced by the Senate in its version to 64.4 billion pesos. Ang masaklap, sabi rito, but this was totally deleted in the reconciled budget version. Escudero said the Senate has always talked about deleting the funding for PhilHealth payments of premiums for indirect contributors because the state insurer failed to utilize its excess o reserve fund. Kaya yung mga propagandistang DDS na laging tinuturo yung Congress at si Martin Romualdez, ituro ninyo si Cheese. Hindi yan chismis. Balita mismo mula mga kababayan sa Politico News quoting Cheese Escudero. Yun talaga yun nangyari. You see? Huwag kami, Cheese. Lagi mong tinuturo yung Congress, lalo na si Martin Romualdez sa lahat ng mga problemang kinakarap ng bansa. Malinaw po ang fingerprints ninyo sa mga maling ginawa ng Senado sa inyo pong pamumuno noon bilang Senate President. Ang style ninyo, para kayo tumaas, aapakan ninyo si Martin Romualdez. Hindi naman po pwede ang ganon. Matalino ang ating mga mamamayang Pilipino. Alam nila kung ano ang pinagagawa ninyo. Pagkatapos, magtuturo kayo ng iba. Di ba? Ngayon, pinoproject ng kanyang mga supporters ni Cheese Escudero na simple lang ang pagkatao ni Cheese Escudero. Kasi noon, in 2016, sa interview mga kababayan ni Winnie Monsod at sa report ng Inquirer, ang sabi, Villar, Senate's wealthiest gets richer, Escudero, poorest. Naniwala kayo? Pinakang pobre si Cheese Escudero. 5.8 million lang ang yaman ni Cheese Escudero. Yan Pinakang mayaman si Cynthia Villar, 3.5 billion. 2016 ito po. Based yan mga kababayan sa 2015 Statement of Assets or SALN. Senator Cynthia Villar, already the wealthiest among 24 senators. While Senator Cheese Escudero became the poorest based on the 2015 SALN.
Pero after several years po, mula sa pagiging poorest ni Chis Escudero, nakaya na niya in 2024, mga kababayan, na magregalo na mamahaling singsing kay Heart Evangelista. Chis Escudero surprises Heart Evangelista with ring on 39th birthday. Published February 15, 2024 by Pep. Tuwang-tuwa si Heart Evangelista, mga kababayan. Mamahaling ring. Talagang ipinagmalaki niya po yung mamahaling ring. Yan o, sabi dyan. Among the sweetest moments was when Heart received a birthday gift from her husband, Senator Chis Escudero. A ring featuring what netizens believe is a Paraiba tourmaline gemstone with diamond. According to gemssociety.org, Paraiba tourmalines, celebrated for their strikingly intense blue hues, rank among the most coveted gemstones globally. Pang prinsesa, ang halaga po, matindi. Sabi diyan, there was no mention of where Chis purchased the ring, but according to netizens, it is believed to be pricey. Alam niyo kung magkano yung gift na yon na pang prinsesa? Mura lang po, para $1 million. Heart Evangelista's rare Paraiba ring steals the spotlight. Yan o. Report ng Billionaire News Channel, September 7. Fashion icon in actress Heart Evangelista, as reported on Billionaire News Channel, Newsfeed Weekend, did just that, wearing a 1 million ring featuring a rare Paraiba tourmaline, an emerald-hued gemstone considered more valuable than diamonds. Mura, $1 million. You see? Yun ba niya, Mr. Maravillas, yung regalo ni Chis Escudero kay Heart Evangelista? Malamang yun ang regalo. Kasi parehas nang dinidescribe doon sa taunang balita na pinalabas ng PEP. The 5 to 6 carat stone, possibly sourced from Brazil, has sparked online chatter. A jewelry content creator explained Paraiba tourmalines from Brazil in Mozambique are exceptionally rare, which drives the high market value. The ring arrives amid conversations about Nepo babies and Nepo wives, some linked to billion-peso ghost flood control projects. Ano tingin ninyo, mga kababayan? Itong nire-report ng Billionaire News, September 7 pa lang, last month, ito ba yung dinidescribe doon sa nirigalo kay Heart ni Chis Escudero sa report ng PEP? Ano tingin ninyo? Biglang dinisplay niya, mga kababayan, itong mamahaling alahas, $1 million. What is 58 million pesos? Isang alahas lang yan, mga kababayan. Yeah, dahil sa report na to ng Billionaire News, tingnan natin yung mga reactions ng mga tao, mga netizens. Enjoy na moment. Last time to wear $1 million anything. Sabi ni Charlene Joy Yaplin, oy, pera ng bayan niya. Kita mo? Sabi ni Mon Medina, nabas pala rito si Heart Evangelista. Magnanaka. Sabi ni Charlie Anselmo, buen viaje, katas ng keso. Sabi ni Adrian Payomo, Langyang yan, Sorsogon po ay isa sa pinakang mahirap na probinsya sa buong Pilipinas. Sabi ni Maria Kono-Kono, kaduda-duda talaga, hindi naman siya socialite nang nasa ABS at GMA. Siya now lang nang maging wifey, siya ni Chis. Sabi ni Aisinel, ano ba naman yung 1 million? Tinanggap galing sa kontraktor. Sabi ni Takiro Sato, kakapal ng muka, Chis Escudero, Heart Evangelista. Kita na ninyo? Ito siya, turo ng turo kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, dati nang mayaman ng pamilya. Kaya ibang league, mga kababayan. Siya, ang sabi doon sa report pala ng Inquirer, sa salin niya noong 2016, poorest senator siya. Ngayon na 2025. Noong 2024, kaya na niyang magregalo kay Heart Evangelista ng mamahaling singsing, pang prinsesa. Saan ba galing yon? Yan ang tanong ng bayan. Huwag kasing turo ng turo. Si Martin Romualdez, ayaw ninyong tantanan, ginawa ninyong traitor, villain. Si Martin Romualdez, sabi nga natin, yung mga Romualdez, dati nang mayaman yan. Sabi nga, born rich and raised right. Kaya hindi basta pumapatol si Martin sa mga propaganda nila. Hindi niya pinapatulan si Chis Escudero. Hindi nga sumasagot si Martin Romualdez. Yung yaman, mga kababayan ni Martin, hindi peke from both sides. Both sides of the family, yung Romualdez at saka Marcos. Nag-aral siya abroad sa Cornell, in Harvard, tapos UP sa kanyang abogasya. At hindi rin siya nagkukunwaring masa. Never niyang finake
ang anumang bagay, pati yung kanyang pagkatao. What you see is what you get. Ganon si Martin Romualdez. Same lifestyle siya, since sa birth. Hindi yung nakita ninyo na dating pobre, pinakang pobre daw na senador, at least sa salin. Biglang yaman, na kaya na niya na magregalo ng mamahaling singsing. Saan galing yon? Yan ang tanong ng mga netizens po. Yan o, tingnan niyo yung mga reactions dito sa Billionaire News Channel post. Sabi dyan, insert more budget and more diamond. Pero sabi ni Ping Lacson, kahit na si dati Senador Drilon, ang insertion, hindi siya illegal. In fact, parte siya sa trabaho ng Congress. Both the House of Representatives and the Senate. Ganon din yung sinabi ni Ping Lacson. Ang masama po, ang illegal, kung yung insertion, pinakialaman mo yung implementation ng project, tapos tumanggap ka ng kickback. Yan ang mali doon. Pero kung insertions lang, parte siya sa legislative job ng ating mga congressman at senador. Parehas yan ng amendment. Yung insertion, yan ang paliwanag nila. Yan, sabi pa ni Ann Lorin, tax mo na, Ronnie Choi. Kaya pala pinapasot lang sa aso ang milyones na kwentas kasi galing sa insertion ni Cheese Dog na karma tuloy. Kita ninyo, iba-iba yung reactions ng mga tao ngayon, ng mga netizens po. Hindi po mapaniwala ni Cheese Escudero sa kanyang propaganda laban kay Martin Romualdez na lahat itinuturo si Martin. So makikita ninyo pagkakaiba ng dalawa. Si Martin, since sa kanyang kabataan, hindi man siya nagbago. Nagkaedad lang. Si Cheese, mula sa pagiging poor senator, na kaya niya nang magregalo ng mamahaling singsing. So nagbago din si Cheese. Kaya lang, hindi para sa not for the better. Kasi nakita ninyo, nagkasabit-sabit na po si Cheese Escudero. May kaso sa ethics, may pinapatawag pa ng COMELEC para ipaliwanag mga kababayan yung inamin niyang pagtanggap ng 30 million pesos na political contribution mula sa kontraktor. You see? So makikita ninyo, pag corrupt talaga po, siyempre may kaso. Ngayon, ang tanong, si Martin may kaso? Wala. Isinabit lang ni Gutesa, pero yung nagsabit sa kanya, nasabi tumanggap ng kickbacks, hindi na nagpakita. At ngayon, nagkakagulo sa Senado, pati si Ping Lacson gusto nang mag-resign. You see? Kaya nag-react pati po yung CBCP. We strongly oppose any attempt to preempt or derail the investigation through backroom deals, leadership takeovers, or selective justice, sabi po ni Cardinal David. A nation cannot heal when its moral arteries are clogged by corruption and self-interest. No to a whitewash. Yes to full accountability. Senate President pro tempore Pampilo Lacson said Sunday that he was stepping aside from his position as chairman ng Senate Blue Ribbon Committee in favor of another member who they think can handle the committee better. Sabi pa ni David na yung ICI niya should be empowered to investigate fully and freely without political interference from any branch of government. So yun mga kababayan, kaya next time na magpa-presscon pa si Cheese Escudero at ituro uli si Martin Romualdez, sabihin nyo sa kanya na yung kanyang sinasabing pag nagturo ka ng daliri mo, yung isa niya nakaturo sa tinuturo mo, at ang tatlong daliri nakaturo sa iyo, sabihin ninyo kay Cheese Escudero, yun kayo. Huwag kami ang papaniwalain mo sa ganyang uri ng mga kwento na narrative ng mga DDS, mahilig manira ng iba, turo ng turo sa iba. Ang kulang na lang na ituro niya yung sarili niya. Dapat sagutin niya yung ethics complaint, pagkatapos harapin niya yung reklamo sa COMELEC. Pinapaliwanag na siya at sabi ng COMELEC, walang sinisingle out. Hindi niya namin sinisingle out si Cheese Escudero for accepting 30 million donation from government contractor. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, the poll body has filed cases against 400 candidates for various infractions including failure to submit or under declaring campaign expenditures. Kaya mali yung akusasyon ni Cheese Escudero. Sinisingle out daw siya ng COMELEC. Yung sinisingle out, 400 po yung pinagpapaliwanag. Sa presinto ka na magpaliwanag. Anyway, inamin mo na, tumanggap ka talaga 30 million. Pati yung donor po ninyo, si Lubiano, inamin din dun sa Congress. Kuha niya. Pero personal ko niyang pera yon, hindi man galing sa Centerways, sa kumpanya ko. Saan man galing ang pera niya kung hindi sa kumpanya? So, di ba pa, mga kababayan, simpleng palusot? Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.